Amen. Isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos sa buhay. Sobrang sarang na magpuri. Umindak po sa ating Diyos na buhay. Like, share, subscribe. Ako na bumabati ng isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Ay po idagako na sa pagpasalamat po sa ating Diyos na buhay. Amen. No? Na ang lagi nga po natin ang sabi nga po na ni Haring David, no, sa awit 92, verse 1, na ang magpasalamat daw po kay Yahweh ay mabuting bagay. Amen. Umawit ng may dalak, at purihin siya. At yun po, no, sa ating buhay na ano man po, no, lagi natin sinasabi na ano po ating mga nararanasan sa araw-araw na ating buhay, pangit man yan yung maganda, amen, ay sa likod po niyan ay may dakilang bagay na ginagawa po ang Panginoon. Amen. So yung po, no, at medyo mahaba po, medyo meron pa po na oras dahil, amen. Unahin ko po ang mga babae, ang Diyos po. Sino po ang nais magpasalamat sa Diyos na buhay, sa dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ng mga susunod. Purihin ang Diyos na buhay. Magandang umaga po sa lahat. Amen na God is good. Maganda naman, napakabuti ang Diyos. Bagamat na ang aking mga alaga na sa Cavite na. So, mayroon talagang lola na dapat talaga kuhanin na daw. Hindi ko alam kung ano sistema nila. Basta ako, I do my part. Nagdala ko na sa Lord. So, purihin ang Diyos na hindi ko alam kung anong plano ng Diyos kasi may naiwan ng isa. So, sabi kasi niya, Mama, hindi mo na ako uuwi. Sabi niya, sabi na, tanong namin sa kanya umaga, mag-aral ka ba? Hindi raw. Sabi ko, so, di ko alam kung anong plano ng Diyos sa buhay ng batang ito. Di ko alam din kung anong plano ng nanay. So, buti pa itong bata, nakapag-isip eh. No, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil kahit na ganyan siya, na di pa masyadong malalim sa Diyos, sabi niya, Ma, dapat ng 13, uwi na siya. Sabi niya, Ma, huwag ko na ako, saan ako uwi sa 13, Ma, pag natapos na po yung problema niyo dito, kasi nakakaya naman lang kay Mami Susan, at saka ng Kalilo. So, buti pa yung bata nakakaisip na, kasi marami iniiwan ang utang yung nanay. So, hindi ko naman siya hinor, basta siya po sa nagsabi na, saka na siya magpasundo, sinundo siya nung bago, mag-13, akala niya bayaran lahat ang utang. Sabi, hindi na siya masumama ulit. Kasi usapan niya, masundo siya pagka okay na yung problema. So sabi ko, Lord, ano ba talaga ang plano mo? Ikaw na akalam ko ano ang plano mo sa amin. So, si Carlin, uuwi ng Mindanao, kasama ko sa 29, mag-aaral doon sa papa niya. So, wala na akong apo na alagaan. So sabi ko, masaya sana na marami sila. Kaya nagbadala ko rin sa Lord. So, bakit ng Diyos kung ano ang kanyang plano sa buhay namin. Then, kunti-kunti na rin kami nagpakalalong sa Diyos, lalo na po yung akong asawa. Sabi ko nga, pag nag-uwi sa Mindanao, dapat marami na tayong bala. Marami na tayong lahat na kung ano man yung madat na natin, ano man yung darating na pagsubok sa atin na paglilingkod natin sa Diyos. Hindi na tayo matitina, kaya magpakalalim tayo. So, nakita ko naman yung pursige ng aking asawa. So, salamat sa Diyos. Nagpapasalamat talaga ako na sa lahat ng kabuti na ginawa niya sa amin, sa mga apo ko, sa mga bata sa Cavite. I hope na ang Diyos lahat ang mag-ayos sa lahat ng bagay-bagay. So, kalimutan ko mga pala sa lahat ng mga tatay. Happy Father's Day. No? Happy Father's Day, tatay. Sa aking asawa, Happy Father's Day pa. Sa mga tatay na lahat, hindi ko na isa-isahin. Happy Father's Day sa inyong lahat. At nawa, magpatuloy ang inyong pagkatika sa Panginoon bilang isang tatay na magulo kayo sa inyong mga anak. Salamat po at salamat ang kapurihan po sa Diyos. Salamat po naman. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen. Sino ba po ang nais mong pasalamat sa Diyos na buhay? Alam niyo po, church, ang sabi dito ni Haring David sa awit 97 verse 12,
Kayong mga matuwid kay Yahweh ay magalak. Sa banal niyang pangalan, kayo'y magpasalamay. Amen. So, sino pa po? Amen. Nais na pasalamat sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Diyos na buhay sa buhay ng mga ginalisan. Salamat po sa Panginoon sa kanya po nakakakawalan. Ako po ay nagpapasalamat sa isang linggong kagalingan, sa isang linggong mga himalang pagpapala, siyempre sa isang linggong mga kabutihan na pinaparanas na sa ating buhay, sa kalakasan kami. Sa mga oras, dinala niyo po ulit po tayo dito. Yun po, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Kung muna po nakakabuti ng Panginoong Diyos, yung po aking kapatid na bunso, ay aking po sinamahan sa pagpapa-enroll po niya. Ito po mga po pala talaga, na pag tayo ay ang aking po pagpapasalamat sa Panginoon, ay ito po nga po pala talaga sa aking pagbabasa ng Biblia, ay ito po pala talaga ay sumasakop sa ating buong pagkakaroon na kung saan, pati ang ating pananalita, pati ang ating pagkilos at paggawa, ay talaga po ito po pala, ay kumbaga po, kumbaga lahat na ating lahat po ng ating masasabi, ng mga kilos na to, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, ito po pala ay kumbaga, ganun pa rin tayo, mga parang ang galaw, ang harot. Pero salamat po sa Panginoon, sa pagbabasa po ng Biblia. Unay nga po nabago po ako kahit yung kilos pa ng nalita. Sinamahan ko po si Calvo. Napakabuti po ng Diyos. Yung po, wala naman po akong narating na pinag-aralan. Yung po ako pumunta sa school. Kausap ko po yung teacher, yung mga teacher pa. Namamang kasi hindi po ako nagyayabang kung hindi ko po pagyabang ng Diyos. Ano po pala talaga, wala kang pinag-aralan. Pero pag nagbabasa ng banal na salita, ito po pala talaga ay luloko ko sa iyo na kung saan hindi mo po kailangan na magpagababasa may mga pinag-aralan kasi ang Diyos, parang niya po talaga ang sabi ko nga napakabuti ng Diyos na kahit kasi ngayon po 40 anyos na ako na kung saan bago ko na ako nakapit sa bahay parang bahan ko, kaya appreciated ako ako. Kumbaga, yung edad ko na yun, ang dami na pinagdaanan, at nung ako po ay nag-40 hanggang sa kababasan ko ng Panginoon at ako yan dito kami po. Yung naranasan ko po, sa pagbabasa ko pala talaga ng Biblia, ang pakalaki po pala talaga ng impact sa buhay ng tao na kung saan po, hindi mo na kailangan po, okay, igalan mo ako kasi nakakilala ko sa Diyos. Kahit po pala, hindi ko po pala yan sabihin. At sa pagpunta ko sa iyong buhay, ay lagi mo isang kasama. Itatago ka pa niya at kung saan yung talaga, ang yung kumbaga, hinuhulma ka niya, hinuhulog ka niya, kumbaga, hindi ka na yung kanilang worthy, ano man niya, kumbaga, ang haba ng pila, i-guide ka nila, kaya mas sabi kong ganun pa talaga ng Lord. Kasi, hindi ka naman special, pero dahil nga, nasa Panginoon ka, magiging special ka, sabi ko nga, tutuloy naman ni Lord, kasi, sino ba ako, nung ang daming haba ng pila, pero sabi, bakit ko yung nakatry, sabi ko, magpapa-enroll po, siyempre, dahil nga po tayo nakakakilala na po sa Panginoon na Diyos ko yung paglalak, siyempre, ang bagal ng Diyos, dahil nga po nasa Panginoon na tayo, yung sa amin ng Diyos, sabi ko naman, salamat kasi, tinuruan mo ako na maging mapagkumbaba, kung saan, yung mga halimuya, sabi ko, napakabuti ko na. Ako yung pinapaindan ko po sila po sinasabi nandun yung nararanasan ko ang Diyos kasi yung pinakausap kong video mo naman nasa akin kasi ako napakatubala ng pinag-aralan ko pero nung pinakausap ko yung teacher mga hasad siya, nalabas ako nga kasi sabi nga po ni Mama Mars pangit ng pundi mo siya, pangit daw kung babae pero napakatalino po din ako pala talaga nagbabasa ng Biblia. Nakakabagal pa po ni Lord. Yun po lang yung gusto ko pagpasalamat sa Diyos. At hindi ko pala lang, yun po ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil sa pagbabasa ko ng Biblia, tunay nga po. Hindi mo po kailangan hanapin sa iba na ikas mo po. Siya po pala talaga magtatas sa'yo. Tuturuan ka niya. At talagang iingatan. Iba po talaga sabi ng pastora po. Sabi na, yung mga pagsubok, parang i-enjoyin mo na po. Pag matabi bata ka sa Panginoon, tunay na makararanasan po ang kahabagan ng Diyos. Talagang magpapad lang po. Yan lang po talaga tayo sa presence ng Lord. Ano man yung ginagawa ng Diyos, yung mga buto. Talagang hindi yan mawawala. Sa kanan ko nga sabi ko, habang alam ko, napapatuloy ako maraming gagawin ng Diyos. Pero isa lang po, kailangan maging matalaga ko. Ano may mga pinapakita, pinaparamdam ng Diyos.
Lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng kalakasan, siyempre katagumpayan at karunungan. At sa po natin yung nakikita talaga sa pagbabasa po ng Biblia. Siyempre, pag yung sinasabi ng ating pastor, kung tayo magbasa. Sa pagbabasa po talaga, at yung napakarami natin dito mahabukan, napakasalamat po sa Diyos, sa Kanya po lahat ng kapurihan. Amen. Napakadami ang pasalamat po ng Ama Delaisa. Pero salamat po na nakita ko doon. Kasi wala na nakilala niya ang Panginoon na bago ang kanyang buhay. Amen. Talaga, no, kapag kay Kristo konektado, may pagtulog. Amen. Na tunay na napakasarap na binigod siya sa Diyos na wholeheartedly talaga isinurrender niya ang kanyang buhay. At doon nakita niya na talagang napakabuti ng Diyos sa kanyang buhay. Yun po, sino po ang nais na pasalamat? Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ng mga Lord. Amen. So mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Po, talaga napakabuti po ng ating Panginoon. Na nais ko lang din po magpasalamat dahil ilang linggo po akong wala, hindi po ako nakapagpasalamat. Ngunit nais ko lang po ipasalamat ang aming lakad nung pagpunta po natin sa Mindanao ng Pastora na alam niyo po, sa kapurihan ng Panginoon, pagpunta po namin doon, banayad ang panahon, napakabuti ng panahon. Alam niyo po, yun po, alam niyo po, sa pagdating namin doon, ay ang nadatnan namin ang talagang kabutihan po ng ating mga kapatid doon na napaka-maasikaso po nila. Talagang doon ko po nakita ang kabutihan ng Panginoon. Ngayon hanggang simula po pagdating ko doon, hanggang sa umuwi po kami, puro kabutihan ang dinanas po namin doon. Na puro kasaganaan. Pati pagpitas ng mga gulay, mga prutas, doon po nakikita kung paano kabuti ang Panginoon na pumilos po sa atin. Maging sa amin po doon sa Mindanao. Alam niyo po, doon ko po naranasan na baga mo po siyempre malayo din po ako sa aking pamilya. Pero payapa po ako. Talagang napakabuti po ng Panginoon. At alam niyo po, pagdating ko doon, sinig po ng ating mga pastora ang sugar ko. Alam niyo po, nung una, 300 plus ang sugar ko po. Pero alam niyo po, nung pag-chinik niya uli, alam niyo po kung ilan na lang, 175 na. Ano po sa akin lahat. Talagang wala pong maiiwan sa ating lahat. Kaya yun, salamat po talaga sa ating Panginoon na ang kabutihan ay patuloy po natin nararanasan. Talagang napakabuti po ang mga kapatiran po natin doon, humble po nila at mga yun, talagang doon po nakita. Alam niyo po, ito naman, sa pag-uwi po namin, talagang, nung una pa lang, nasa airport po kami, payapa, maayos ang panahon. Alam niyo po, lumipad na po kami, hindi kami ang aeroplano. Hindi nasa Kalawakan na po kami, maya-maya, alam niyo po, mga 3 hours siguro, malapit na po kami sa airport ng Manila. Alam niyo po, nakita ko po na parang makulimlim. Tapos biglang ulan. Dumilim ang loob ng aeroplano. Kaya yun, parang wala lang. Alam niyo po, nung naranasan ko, kasi madilim, siyempre, naranasan ko po maya-maya, sabi ng aeroplano, boom! Kumalik ko naman lang. Alam niyo po, kung hindi ako sa paligiran, hindi na ko tapos ang ginawa ko, yung upo na lang ako at nanalangin sa Panginoon. Nasabi ko po, Lord, alam mo po, hawak mo po, alam po namin, hawak mo po ang aming mga buhay ngayon. Kaya huwag mo pong pahintulutan na ano man po ang mangyari, hindi mo po ito pahintulutan dahil narito po kami, hawak mo po ang buhay namin. Kaya yun, alam mo po, habang nanalangin ako, alam mo po, pagdilat ko, nakita ko kaagad ang araw. Mabuti po ba Diyos? Nakakabuti talaga kasi nung natapos ko pa kumupin, nakita ko kaagad ang araw. Tapos simula nun, banayad na po ang ng aeroplano hanggang sa dapat po kami. Wala pa po
6, pero alam niyo po, nakalagpak kami. Alas 6 higit. Dahil ang siguro pinabagana ng kapitan ng aeroplano ang pag-ano kasi napakalakas ng hangin at ulan. Kaya yun, alam niyo po, doon ko nakita ang kahabagan ng Panginoon na talagang ang pagsama niyo po sa akin ay naroon. Kaya, hindi po ako nagbabahala kasi may Diyos po tayo eh. May Diyos po talagang sa Kanya po tayo nag-umaasa sa lahat. Kaya yun, maraming salamat. Talagang napakabuti po talaga ang Panginoon. Talagang wala po talagang ibang asa kundi salamat po. Ito pa po ang aking pasasalamat na nung pagdating ko lang ulit diba, siyempre, dito namin ako, siyempre, ang buhay po namin, mga ando na po yung kawalan. Nanalangin po ako. Tapos, alam mo ba naman, pagkabot ko panalangin, pagkabas ko sa buwas, maya, mayroon nang dumating ako papala. Iyon po talagang ginagawa ng Diyos. Kumikilos po ang kamay ng Diyos para bigyan ka ng pangangailangan sa araw-araw. Kaya yun, maraming salamat sa ating Panginoon na talagang yun lamang po ang dapat salamatan sa ating Panginoon. Amen. Sa Diyos po ang pagkakulan. Dahil nga na napakabuti ng Panginoon. Talaga, no, kapag ang Diyos sumasama mo ay talaga nandun yung protection ng pagsama ng Diyos. Talagang masarap dun sa Mindanao. Amen. Dalangin nawa ay muling makabalik. Amen. At sige po, sino pa po ang nais magpasalamat sa Diyos na buhay? Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos sa buhay community kawali. Amen. Magandang araw sa inyo lahat. No? Wala po yung nagpapasalamat kay Lord kung paano niya ako ay niligtas sa mga hindi karapat-dapat na gawin sa akin ng ating kaaway na si Satanas. No? Naalala niya nung last Sunday na yung ano natin dito na ako ang nag-press dito na talagang hindi ko maintindihan kung ano yung nararamdaman ko hanggang sa kinibukasan, hanggang sa pumunta ko sa Malis kasi gusto kong tahimik kahit ang mistor ko. Pero kahit pa paano, babasa ko ng Bible. Dumating ang punto na parang grabe na nararamdaman ko na nahihilo na ako, na nasusuka ako, na hindi ko maintindihan. Eh, palibasa yung mga bata dito, wala mga kasama, wala silang tumawag, wala daw silang makain. Kaya napilitan si Susan na umuwi. Ako lang mag-isa doon. Pero, bago siya umuwi, hinilot niya ako. Umuwi na siya. Iuwigan na rin ako. Iniisip ko naman, kasi baha na sa amin, yung kama namin, yung double deck, hindi ako namiga doon sa yung pinaka-sahig. Nagkabit ako ng duyan. In case na bumahaman, hindi ko abutin. Habang nakahiga ako, nanalangin ako, Lord, ingatan mo ako sa lugar nito, ilayo mo ako sa mga kapahamakan. Tapos bigla akong parang natatay. Tapos punta ko sa siya, pagpunta ko sa siya, talagang gusto ko sumuka. Pero pinipigilan ko kasi iniisip ko baka sumuka ako, malala ko nung binata pa ako na sumatay ako. Talagang pinilit ko talaga hindi ako sumuka. Tapos bumalik ako doon sa duyan. Yung ginagawa ko, naging hindi sila ko. Yung naano ko kasi kay Sandok, yung ano kayo, Atoy, na o ano yung puro, basta yung kay Atoy na vlog niya, na pag naramdaman ko daw gano'n, kailan ko nagdalang hako. 10 times kong ginawa yun. Sabay panalangin. Tapos naramdaman ko yung dito ko, namamanhid na. Namamanhid na yung dito ko, tapos yung ano ko, parang nahirap para kuminga. Pero ginagawa ko, nag-pray lang ako. Sabi ko kay Lord, pinanindigan ko yung pangako ng Diyos. Sabi ng Diyos na hindi kita pababayad. Pag umiling ka, hindi kita babayad at hindi kita iwan. Ibibigay ko sa iyo ang iyong pangangailangan. Eh, nag-pray lang ako. Hanggang sa nakatulog na ako. Pag-ising ko sa umaga, ganun pa rin parang nahihilo ako. Pero ni-ignore ko lang. Lakad-lakad lang ako. Kaya naalala ko yung dati yung mata na nakatira sa amin, na bigla na lang bumagsak doon sa likod ng bahay namin. Ang ginawa ko, umupo na lang ako. Higa ako sa duyan. Tapos sabi ko, Lord, hindi itong pagkakataon na ito na nangyari sa akin to.
may nangyari po sa akin na habang ako nagmamaneho ng truck, na nahilo din ako eh. Pero ano lang din, prayer lang din ang ano ko eh. Amen. Nawala yung ano habang nagpipray ako, pauwi ako sa brahe, parang nawala yung ano ko, nawala yung hilo ko. Hanggang pinarada ko yung truck, pumunta ko sa opisina, nagpaalam ako, nauwi ako kasi dapat bibiyahe kami ng Magunoy, magkarga kami ng pigs. Pero isipin mo yung dugo kumawat ng 250, over 150. Taas. Sabi napakalaki yung ano, napakataas yung BP ko. Taas ang BP ko. Uwi lang ako sa bahay. Hanggang sa pagdating ng ano dito, yung hermeneutic, hindi ko naman alam yung schedule na ganun pala. Yung siya yung mag-preach sa Sunday, siya yung mag-lead ng hermeneutic. Kaya, magawa sa akin, buti na lang, nakapagbasa ko ng Bible, yung binasa ko, yun lang din ang ginawa kong topic. So, ganun pa rin na hindi ko maintindihan kung ano yung naramdaman ko na para akong nahihilo, para akong babagsak. Pero purihin ng Diyos. Dahil sa kanyang kabutihan loob para sa akin, hanggang sa kalagitnaan ng yung gawain, nawawala yung nararamdaman ko, parang bumalik ako sa normal. Amen. Parang wala nangyari sa akin. Kaya tumutuwa ko sa sarili ko. Tunay nga talaga Diyos na Amen. siya ang mga bigaro sa buhay natin. Kasi isipin mo na hindi ko asahan na sa kalagitnaan na dating palugo-lugo parang parang sinakap ko na ata lahat ng dito sa mga lakad-lakad. No? Kaya, isipin po natin na ang Diyos talaga hindi tayo iwan, hindi tayo pabayaan kung tayo kapagkanta sa Kanya. Amen. Higit sa lahat, ang ating pananampalataya sa Kanya na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating buhay. Amen at magandang umaga. Amen. Isa na naman po. Amen. Amen. Ay. Palakpakan natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Tatay Louie. Salamat sa Diyos, may kunting oras pa. May ako'y magpapasalamat sa Panginoon Diyos na buhay. Napakabuti po ng Panginoon, muna sa pamilya ko na talagang hindi naman pinabayaan ko ng Diyos. Papasalamat din ako sa Panginoon sa galing ako ni Brad Sani. Amen. Kasama ko yun sa panalangin sa Panginoon. Ito mo aming pagpasalamat yung hayo po namin ni Steph Dulce doon po sa Wawa. Napakabuti po ng Panginoon at doon po namin naranasan yung talagang kapangyarihan po ng pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Pagdating po namin doon na Bible study, hindi po kami nakapag-sharing dahil po si Scarpina ay masamang pakiramdam. Amen, talagang nakahiga na po siya, wala po siyang lakas, hindi po siya makahiga. Amen. Sabi ko kay Dulce, paki-contact na po si Pastora. Kasi sabi na Santiago 5:14, kung mayroon daw sakit sa mga kapatid, patawag daw po yung matanda ng iglesia. Kaya po, sabi ko paki-contact po si Pastora. Yun, napunta po ni Mama doon. Ay po sabi ni Pastora na pag-pray daw, pasout sa pangalan natin Panginoon. Alam niyo, pagdating namin hindi po siya makabangon, hindi sa ang kanyang kamay, minsan lang niya maigalaw. Talagang hinang-hina po si Stepina. At ang sabi niya, nung tinanong ni Steph Dulce, may pumunta daw po doon na babae. Tapos pilit daw siyang ilukan sa braso. At ang sabi daw sa kanya, maya-maya lang mamamanit ka na. Okay. Pero tinanong naman namin, pati doon yung mga bata na doon, nakapaligid ko sa kanya, kung mayroon pong babaeng pumunta, wala naman daw po sila nakita. Amen. Ayun po, sabi ni Pastor, ayun po ay masamang espiritu. Kaya po kailangan pag-pray, i-cast out. Kaya po, yun po ang ginawa namin ni Mama doon. Habang kami nag-pray, tumatayo yung balahin ko. Sabi talagang nandun yung batas kaya. Pinasawa po namin sila sinay niya sa pangalan ng Panginoon, no, yung masamang espiritu, pinag-pray po namin. Alam niyo po ang nangyari nung matapos po kami na-pray. Pinag-pray namin na muli pa rin ang lakas ni Stepina, i-shield ng kapangyarihan ng Panginoon na hindi na sa balik ang pangalan.
gawa ng away. Alam niyo po, pagka tapos namin ang pray, ginamon po siya ni Stephen. Unti-unti na po siyang lumalakas. At maya-maya, yung mata niya na hindi niya halos may dilat, nakadilat na siya. Doon ko po nakita po ang kapangyarihan ng Panginoon. Talagang ang Diyos po ay napakaluwa. Amen. Amen. Hanggang sa nakakwentuhan ni Mama doon. Nagkwentuhan na sila, nandun po ako na po. Kwentuhan na sila. Hanggang sa makauwi kami, si Nanay Gina po nakakalimutan. Grabe po talagang kapangyarihan na ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Dahil po, sa tanong ng Panginoon, hindi po siya nagpapabaya. Amen. Ayun po, share ko lang po na sa ating mga buhay na mga niligtas ng Panginoon, wag po natin hayaan na hindi magamit ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ay oras pa. Pagpasalamat ko lang po ang buhay po ni Brother Rufino. Amen. Ang buhay po ni Brother Joey, hindi ka po kayo, Kurino Diaz. Long time no. Amen. Salamat sa Diyos. Talagang hindi po sila ng Panginoon. At muling dinalal ko dito sa Jesus My Life. Amen. Yan po, ikinipasalamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen. Sa Diyos po ang kapurihan at ako rin magpapasalamat din po sa Panginoon. Sa may minuto ay ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na buhay no, sa isang linggo na ako'y kinang-ingatan, sinamahan at pinagtagumpay sa lahat ng aking laban. Amen. At nagpapasalamat na sa Panginoon no, sa paggabay niya sa aking mga magulang bagamat sila ay ako hindi nakakasama sa araw-araw ng aking buhay ay naroon pa rin yung Panginoon pagsama ng Diyos sa kanilang pamumuhay. At sa Diyos po ang kapurihan, ibibigay ko na po sa susunod na tatayo ang pangako po sa buhay po ni Tito Ron. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay.